Hello mga apo, nandito naman tayo sa aking YouTube channel, Plants with Lolo Fred. At ang ating project ngayon ay bali pinaka-follow up doon sa paraan kung paano magtanim ng mushroom, kabuti. Sa Ilocano ay uong. Okay? At yung una noong aking in-upload ay yung pong dahon ng saging. Ngayon, mayroon din pong paraan at anihan ngayon ng mga palay. So yung dayami naman ang gamitin natin kasi nagkalat yan sa bukid. Sinusunog lang, nasisira lang. Pero yun ay very beneficial pala. At the same time ay gagawa tayo ng isang method na mas madali. Dati ay talian mo yung dahon ng saging, ito po ay napakahabang oras din. Tunay po na itong gagawin natin ngayon ay mas madali. So ang unang proseso, kukuha tayo ng dayami. Ito po yung dayami na kinuha namin doon sa bukid. Actually ito. Tapos, itong dayami na ito ay ibabad, ganun din, sa loob ng 8 hanggang 10 oras. At ngayon ay mayroon na akong binabad dito. Nakababad na po ito dito. Nakababad na po ito. At yan ay ibinabad ko ng around 8 to 10 hours. Okay? So, tignan natin dito ngayon. At ang gagamitin natin ngayon ay itong basket na ito. Instead na balutin yung dayami, ay hindi na dito na natin ilalagay. Kaya ngayon, pupunta ako kaagad doon sa proseso na iahon ko na ito. Okay? Medyo, again, masama ang amoy kasi nakababad nga. But anyway, very beneficial po ito. Ito hindi ko natatalian gaya doon sa saging, pero pwede rin kung gusto po nyong talian at ikamada kagaya ng pagtatanim ng una. Kung gusto po ninyo ay i-review nyo na lang yung video ko na nauna. Ito ay rice stalks, rice straw ito, at yung pinaka basket tayo magtatanim. Mas madali ito. Hindi ka na magtatali. Yan. Okay, ito. Siguraduhin na ito po ay nahugasan. Hugasan natin. Kuha ko ng tubig. A few minutes later. Yan. Ngayon, magtatanim tayo.
Ito po yung mushroom spawn. Gaya din ng dati. So, every patong ay yan. Ilagay sa gilid. At pagka tumubo na yung mga kabuti, sa side sila lalabas. So be sure na yung piliin ninyo na basket ay medyo maluwang-luwang yung butas para doon lulusot. Ito po ay lagayan talaga ng damit. Oh, no! Pero pinili ni Mami yung mas maliit ang butas. So, yan. Kapag nailagay na yung spawn, lagyan mo ulit ng patong. See? Mas madali, hindi na binibigkis. So, kung medyo kayo po ay tinatamad na magbigkis, pero pwede rin. Maski itong dayami na ito, rice straw, pwede nyo rin bigkisin ito. Kung hindi kayo makakuha ng ganito na basket. A few inches later. Ngayon, ito po ay babalutin natin ng plastic para ma-preserve yung moist niya. And then, after around 10 to 15 days, makikita po yung resulta. At tutubo na po yung mga mushroom. Yan. Babalutin ko natin ngayon. Ito ay itatali ko sa taas para mayroong madaling makita, ma-check
kung kumusta yung progress ng pagtubo ng ating project. Again, ang ginamit natin ay rice straw kasi anihan ngayon. Tapos ito pong basket at yun ay mag-save ng time para magtali. Pero kung preference ninyo na itali, okay lang din. Okay, so yun po. Yung pagtali kasi ay time consuming. Ayan. Itong pinagsabitan ko dito na wire ay dati na po nakalagay. At yan po ay sabitan ng misis ko ng kanyang labada. Ito. So ito rin po, ang ipit na ito ay ipit po ng mga labahin. Kaya madali lang humagilap ng mga gamit. Ngayon, para sa ganun ay sa baba ay wala ding singaw, ilak din dito, iipit na lang siya. Pwede mo i-secure yung baba para sa ganun ay sure na hindi babagsak yung balance niya. Okay, so yan po yung ating project ngayon na moss room at makikita po natin yung pong resulta after around 10 to 15 days. Thank you. 2 weeks later. Ito po yung update sa ating itinanim na moss room. At ang ginamit ay yung pinaka tray na pinaglalagyan yung basket. So nandito na po ito at ito po yung pong after around mga 10 to 14 days at ito ay around 13 days. So titignan natin ngayon yung resulta nito. Ito po ay nabalot ko na yan at kung inyong tignan diyan po sa likuran ng plastic ito. So, dudukutin ko sa baba yung pong moss room na tumubo. Ito. Kasi kailangan dahan-dahan kasi tumubo sa mga gilid niya.
Oh, ito na naman, na-overripe na naman ito. Dapat kaninang umaga ko ito hinarvest. Anyway, ito, makita po ninyo. Yan, oh. Cute ito. So, ito, nandito pa. Mayroon siyang mga tumubo na maliliit. Maybe around 1 or after 2 days. Mayroon pong kasunod po ito. Yan. I hope nakikita yan sa video. Anyway, maingat kong bubuksan ito para kunin lang yung mga tumubo. Yan. Another. Yun, pag i-focus mo. Yun, meron pa doon sa loob. Kung tignan ay mayroong mga sumisibol. Yan. Okay. Tignan natin sa other side. Yan, nag-i-start pa lang sila. Ito. Yan. Ito. Mayroon mga tumutubo dito. Yan. Okay. Yan, after 2 days, mayroon na naman. O 1 day, bukas. Balik ko yung pinakabalot niya. Ito po yung pong unang harvest niya. At talagang pauna lang. Okay. Salamat. At doon po sa mga nagbo-view sa aking vlog, Plants with Lolo Fred, don't forget to like, share, and subscribe. Pagka nag-subscribe kayo, i-click nyo yung bell para lahat ng mga uploads ko na video ay pumasok sa YouTube account po ninyo. Salamat!